Dear Miss Callie, ako po si Lina, 34 years old at may asawa na, ngunit wala pang anak. Kasal po ako sa isang seaman na madalas ay wala dahil sa trabaho. Pero masasabi kong mahal na mahal ako ni Gio at mahal na mahal ko din siya. Halos gabi-gabi kaming magkausap, minsan lang kung pumalya. Sa bahay, ang kasakasama ko ay si Kevin, ang aking boy o katiwala. Stay out ito, pumapasok ng bandang 7:00 ng umaga at umuuwi rin ng hapon. Pero ang akala kong hanggang pagkakaibigan lang ay mas lumalim hanggang sa may nangyari sa aming dalawa. Akala ko hindi ka natatawag matutulog na sana ako. Bungad ko sa aking asawa isang gabi. Pasensya na busy lang sa trabaho. Kumusta ka dyan sa bahay? Pag kumusta nito sa akin pabalik, napabuntong hininga naman ako. Maayos naman. Kailan ka ba uuwi? Namimiss na kita. May balak ka pa bang uwian ako? Wika ako na may bakas ang lungkot sa boses. Paano tayo makakabuo niyan? Panay ka namang wala. Kunwari pagtatampo ko. Dinig ko mula sa kabilang linya ang malalim niyang pagbuntong hininga. Maintindihan mo sana, mahal. Para sa atin naman tong ginagawa ko. Para sa kinabukasan natin, nang bubuuin nating pamilya. Hayaan mo, malapit naman na akong umuwi, hindi ba? Talaga ba? Sabik kong tanong. Oo naman. Humanda ka sa akin pag uwi ko Sagot niya rin. Kinaumagahan, kagaya ng nakasanayan, maaga akong nagising para magluto ng agahan. Pero halos mapasigaw ako ng paglabas ko ng kwarto. Bumungad sa akin si Kevin. Ano? Ba't ka ba nanggugulat, Kevin? Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. May itatanong lang sana ako. Hindi ako nanggugulat, ikaw tong kusang nagulat. Pabalang pang sagot ng binata. Ano nga yun? Sagot ko na lang para walang gulo. Nasaan ba yung tinabi kong mga pintura dito? Seryosong tanong nito. Siya nga pala, bakit ba napaaga mong magtrabaho? Hindi ba't 7:00 pang pasok mo? Salubong ang kilay kong tanong. Napaagang gising ko kaya maaga na akong pumunta rito. Tsaka gusto ko sanang umuwi ng maaga. Sagot nito pabalik, nakakamot-kamot ng ulo. Wala na akong nagawa, kundi ang mapabuntong hininga. Nanguna na ako sa paglalakad. Rinig ko pa mula sa likod ang mahina nitong pagsipol. Kaya naman masama ko tong nilingon. Aba, Kevin, baka nakakalimutan mo Amo mo pa rin ako. Huwag kang bastos. Pagtataray kong sabi sa kanya at ginisihan lamang ako nito. Sanay na ako dito. Sanay na sanay na. Ano bang ginawa kong masama? Sarkastiko nitong tanong. Masama bang tumingin? Samantalang nakabalandray ang maputi at makinis mong hita dahil sa ubod ng iksi mong suot na short. Ay nako, tigilan mo nga ako. Asik ko at nagmamadaling naglakad paalis, papunta sa kung saan ko nilagay ang mga pinturang hinahanap niya. Ito, sa susunod gamitin mo yung mata mo Huwag yung bibig para mahanap mo. Sabi ko at umalis na. Nagtungo na ako sa kusina para magluto ng agahan. Dahil marami-rami naman ang niluto ko, ay pwede niya akong saluhan. Kaya pagkatapos, pinuntahan ko siya sa likod bahay dahil dun to nagtatrabaho. Kevin, tawag ko at pagkuha ng atensyon niya. Kumain na muna tayo ng agahan. Seryosong alok ko bago nangunang maglakad pabalik sa loob. Pareho kaming tahimik nang magsimulang kumain. Hanggang sa basagin nito ang katahimikan. Hindi lang palang nagluto ang mukhang masarap. Masarap din pati ang luto niya. Nising sabi nito habang nakatitig sa akin. Tumigil ka nga, Kevin. Baka nakakalimot ka na naman At asawa ko ang nagpapasahod sa'yo. Huwag mo akong pagsabihin ng ganyan. Mamaya may makarinig sa'yo ano pang isipin. Seryosong seryoso na sabi ko sa kanya. Dahil ang totoo, naiilang na rin talaga ako sa mga sinasabi nito. Ngumisi si Kevin. Hindi ako titigil. Hanggat alam kong palihim mo pa rin akong tinititigan sa tuwing nandito ako. May asawa ka nga, pero sa akin ka naman nakatitig. Ano, tama ba ako? Tanong niya na para bang nangaasar, na para bang alam niyang tama siya at hindi nagkakamali.
Napayuko na lamang ako dahil totoo naman ang sinasabi niya. Madalas ay hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya, lalo na sa tuwing nagtatrabaho siya rito. Hindi ko maiwasang hindi isipin sa kanya ang asawa ko. Nasanay, ito na lang siya, para sa ganon ay araw-araw kong makasama. Mali ka nang iniisip, hindi yan totoo. Tanggi at pagsisinungaling ko. I-deny mo pa. Sabi nito bago tumayo. Salamat sa agahan. Napakasarap. Aalis na ako, may trabaho pa ako. May asawa ka nga, madalang ka namang uwian. At kapag sa gabi, wala siya kapag kailangan mo. Sabi nito bago tuluyan akong iwan at bumalik sa ginagawa. Babalik din naman siya. Mahinang bulong ko bago niligpit ang pinagkainan namin. Mabilis lumipas ang mga araw at linggo, pati na buwan. Dumating ang araw ng pag-uwi ng aking mister. Masayang-masaya ako at sabik na makasama at makita siya. Sinundo namin ang asawa ko at ang driver ko ay si Kevin. Simple lang ang suot ko noon. Isang fitted sleeveless dress na hapit sa aking katawan. Ramdam ko ang titig niya sa akin mula sa salamin. Ngunit hindi ko to pinapansin. Pilit kong sinisiksik sa utak ko na makikita ko na sa wakas ang asawa ko. Nang makarating kami sa pagsusunduan sa kanya ay sakto namang pagdating niya. Nang makita ko siya, napangiti ako. Pakiramdam ko worth it ang mga araw at buwan na pag-aantay ko sa asawa ko. Kumusta ka? Sa wakas ay nandito na ako, makakasama na kita. Sabi nito at niyakap ako. Namiss kita. Dugtong pa nito na nagpangiti sa akin. Miss na miss din kita. Tara, uwi na tayo? Masayang sabi ko. O Kevin, ikaw pa lang naghatid sa asawa ko. Salamat sa pag-aasikaso sa kanya habang wala ako. Maasahan ka talaga. Bati ni Gio sa kanya. Gumiti naman si Kevin. Walang anuman boss, basta para sa inyo mas gagalingan ko palalo sa susunod. Sabi nito na para bang may ibang ibig sabihin o kahulugan na nagbigay ka ba sa akin. Ano, tara na? Pag-iiba ko ulit ang usapan habang nakatingin sa aking asawa. Tumango naman to at sumakay na kami sa sasakyan. Nang makauwi kami sa bahay ay kumain na kami ng tanghalian. Inalok na rin ng asawa ko si Kevin na sumalo sa amin sa hapag. Hindi ko magawang sumabat sa usapan nila dahil naiilang ako sa paraan ng pagtitig ni Kevin sa akin. Tama lang talaga na ikaw ang kinuha kong katiwala namin habang wala ako rito. Hindi ko kailangan mag-alala na baka may umagaw sa asawa ko. Pabirong sabi ni Gio sa kausap niyang si Kevin. Nang magangat ako noon ng tingin, nagkasalubong ang mga mata namin ni Kevin. At kitang-kita ko talaga ang bahagya nitong pagngisi. Mapagkakatiwalaan mo talaga ako, Boss Gio. Sabi nito. Inilipat ko na lang ang tingin ko sa asawa ko. Nang matapos kumain, ako ang naghugas ng aming pinagkainan. Nagkayayaan ang dalawa na mag-inuman muna. Inalok nila ako ngunit sabi ko susunod na lang ako dahil maghuhugas pa ako ng pinggan. Nang makarating ako ay nagsimula na silang mag-inuman habang nagkukwentuhan. Yan lang ang pulutan? Tanong ko. Oo, honey. Baka meron ka dyan kahit na ano. Baka pwedeng kumuha ka. O sige han, titingnan ko. Sagot ko at umalis. Kinuha ko sa pantry ang ilang mga chichiryang pwedeng pangpulutan. Tapos bumalik ako sa kanila. Aba, saglit lang akong nawala, parang namula ka na. Sita ko kay Gio. Alam mo naman, sa barko bawal uminom. Ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng pagkakataon. Pagbigyan mo na ako, dahil mamaya ikaw naman ang pagbibigyan ko sa kama. Ngising sabi ng mister ko na ikinailang ko, dahil may tama na agad to. Napakahina nito kasi pagdating sa alak. Nagulat ako nang abutan ako ng baso na may lamang alak ni Kevin. Salamat. Sabi ko bago yon ininom. Nagpatuloy na nga ang inuman. Paminsan-minsan ay sumasabat ako, ngunit madalag. Hanggang sa malasing na nga ang asawa ko. Samantalang ako ay medyo may tama na, ngunit itong si Kevin, parang baliwala talaga sa kanyang alak. Naku naman Han, sita ko rito nang bumagsak na to sa tabi ko dahil sa kalasingan. Kevin, tulungan mo nga ako. Ihatid nga natin to sa kwarto. Utos ko dahil hindi ko kayang mag-isang buhatin si Gio. At alalayan dahil baka matumba pa kami.
Tumango naman to at tinulungan ako. Nagdikit ang kamay namin, ngunit hindi ko yun pinansin. Nang maihiga namin si Gio sa kama, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Salamat Kevin, sabi ko. Sinanyasan ko ito na lumabas na kami. Sa sala ay nagligpit na ako ng mga kalat. Maya-maya nagulat ako nang bigla akong hilahin ni Kevin at nilapit sa katawan niya. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Pwede na ba? Paos na boses nitong sabi. At dahil sa pananabik ko noon kay Gio, na iba ang inatupag, gayong kauuwi lang, nagpadala ako sa tukso kay Kevin. Tumango ako noon at inayaan ko siyang halikan niya ako sa labi at sa iba't ibang parte. Baka magising ang asawa ko, Kevin. Mahinang bulong ko. Tulog na yun sa kalasingan. Sagot nito na parang timping-timpi na sa akin. Nagpunta kami sa kwarto na nandito lang sa baba. Pabagsak niya akong hiniga at doon tuluyang may naganap sa aming dalawa. Paulit-ulit niya akong hinagkan. At dahil sa sama nga ng loob ko at tampo sa aking mister, nagpadala ako sa tukso. Alam kong mali, pero mas pinili kong sundin ang tawag ng aking kahinaan at ang makabundong gawaing to. Alam kong sabik ka na, pero hindi kayang ibigay ng asawa mong pangangailangan mo. Kaya hayaan mo akong punan ng pagkukulang niya sa'yo. Sabi ko sa'yo tingnan mo umuwi siya, pero anong inuna niya? Ang alak. Ibig sabihin, hindi ka importante. Paos na boses na sabi ni Kevin na siyang katiwala namin. Isang beses lang to. At hindi na to mauulit. Ngayon lang, sabi ko dito. Halos madaling araw na nang matapos kami. Kapwa pagod sa milagrong ginawa. At doon lang ako nahimasmasan. Maling-mali to, Kevin. Patay tayo kapag nalaman to ng asawa ko. Kinakabahang sabi ko noon. Ngayon ka pa matatauhan kung kailan nakailan tayo. Ginusto natin tong pareho. Nasa atin kung aamin tayo o ililihim natin to. Seryoso nitong sabi. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ayokong maghiwalay kami ng mister ko. Ngunit hanggang kailan ko naman to itatago. Mabilis kong kinuha ang mga damit ko at umalis sa kwartong yon. Pagpunta ko sa kwarto naming mag-asawa, humihilik to at mahimbing na mahimbing pa rin natutulog. Makalipas ang ilang buwan na bakasyon, muling sumampa ang mister ko. Pagkaraan lamang ng ilang linggo, ramdam ko ang pagbabago sa aking katawan. Kaya sa pagkabahala ay nagpa-check up ako. At doon ko nga napag-alaman na buntis ako. Labis-labis ang kaba ko dahil alam ko sa sarili kong hindi ang asawa ko ang nakabuntis sa akin, kundi si Kevin. Lugmok ako nung umuwi sa bahay. At nang makita ko si Kevin, binato ko sa kanya ang resulta ng test. Ano to? Tanong niya habang tinitingnan yun. Wala naman akong maisagot. At nang makita niya ang nakasulat doon nasagot ang tanong niya. Buntis ka? Ako bang ama? Ano sa tingin mo? Tanong ko pabalik. Alam mo sa sarili mo kung ano ang sagot dyan sa tanong mo. Pareho tayo nitong pupulutin sa kangkungan. Kung gusto mo paninindigan kita, di sabihin natin sa kanyang totoo. Lumambot ang ekspresyon niya, ngunit nanatili akong matigas. Inamin ko kay Gio ang nangyari. Ang pagtataksil ko sa kanya. Labis siyang nasaktan at galit sa aming dalawa. Lalo na rin ang sabihin kong nagbunga ang kataksilan namin. Walang hiya kayo. At sa pamamahay ko pa talaga kayo gumawa ng milagro? Niloko mo ko. Nagtitiis ako dito pero ikaw. Sa iba ka nagpabuntis? Dama ko ang hinagpis niya mula sa kabilang linya. Humingi ako ng kapatawaran sa ginawa ko. Humahagulgol ako habang nagsasorry sa kanya. At ang araw na yon, natapos din ang relasyon naming mag-asawa. Lumipat kami ni Kevin at nanuluyan sa isang maliit na apartment. Sa isang gabing panandali ang sarap at ligaya, ay pangmatagalang sakit at paghihirap ang naging kapalit. Ito yung kwento ng maiksing buhay ko. Alam kong nagkamali ako at hindi ko na to maibabalik pa. Nagsilbi na itong aral sa aming dalawa na sana'y huwag mangyari sa ibang mag-asawa. Huwag mainip at huwag hanapin ang init sa iba na dapat ay sa asawa mo lang ibibigay.
Hanggang dito na lamang po ang maiksing kwento ng aking buhay. Nagmamahal, Lina.